Yun, so malaking karangalan sa akin yung binigay ng PAMAS na yun noong 2020. Pero prior to that, marami na rin ako naging nomination sa PAMAS. Bilang Best Screenplay, Best Director. Hindi ko lang matandaan siguro sa pelikula kung Ang Taul po rin at saka sa Tarima. So yun lang. Alam ko meron na akong 4 na trophy sa From PAMAS. Hindi ko lang matandaan kung anong kategorya. Kasi dati, kapag nominee ka lang, meron ka ng trophy from PAMAS. Basta meron ako 4 na trophy na from PAMAS. Yung latest ko ngayon, 2020, na Best Advocacy Director Award. So yun. Dito naman sa pelikulang Mama yan. Ano naman ang natutunan ko dito? Kasi ang layo ng shooting yun. Nasa Lanao del Norte. Lanao del Sur ito. Ano ba meron pa bang... Lanao del Norte. Del Norte ito, hindi del Sur. Actually, parang naikot na namin ng buong Mindanao. Nagdating kami sa Iligan, sa CDO. O yun, first time kong nakarating na Mindanao. So grateful naman ako kay Mayor Mama. Diyos ko parang, hindi ko man sabing dream come true. Parang sabi ko, baka pwede na ako mag-retire or kasi nagawa na ako na isang makabaluang pelikula na 1 year in the making na yung pelikula namin. Pero, ayun, masasabi ko na the best among the best yung pelikulang Mamay sa mga nagawa ko. So, tinagal-tagal ko na sa showbiz. Remember, nagsisimula pa lang ako, makakasama na kita 20. Bata pa lang ako, mapapanood na kita. Ayun, Derek Lowe. Oh, yeah. Thank you, and... Pero, ito nga, Derek. Sabi mo na ikot na yung Mindanao. Wala ka ba may na-discover doon? Na inuwi mo rito? Iba ka. Nasa tayo? Nasa camera tayo. What? Basta, babalik ako sa Mindanao. Ayun na. May babalikan ka doon. Meron. Oy. Depende. Masarap makarating ng Mindanao kasi nga ilang days din kami sa Mindanao kasi nga dati takot ako kapag sinabing Mindanao, sinabing actually takot ako nung napunta ko doon na kami, nag-location hunting kami. Hesitant ako. Pero dahil si Mayor naman, magkaroon ako ng trust. So padating ko doon, sabi ko, sarap pala po tumira dito sa Mindanao. Kasi nga, alam mo, iba klase. Ang ganda ng Mindanao. Tama. Titira ka na doon? Oo, pag nandun pa siya. Okay, thank you. Kay Mayor naman. Mayor, kailan mo madadalhin itong mga press people doon sa Nunong? Para maranasan namin nila, ano ang naranasan ni Direk? Sandali, ano po yan? Kailan mo dadalhin yung mga press doon sa Nunong? Okay. So, time will come that we will be able to realize na dadalhin namin kayo doon sa Mindanao. So, maliban pa doon sa media tour natin, no? So, basta, yun ang promise ko sa inyo. So, dadalhin ko kayo sa Mindanao. Yes. Hindi kasi tama yung sabi ni Direk na pag sinabing Mindanao, akala mo nakakatakot. Yes. Yan din ang I would like to take this opportunity na i-mention natin. At the same time, clarify po natin. Kasi yung pong mindset ng mga tao, kumbaga, pag narinig ng Mindanao, what promptly comes to their minds? Something negative perception, no? Na ang Mindanao magulo. Actually, hindi. Napaka-peaceful po ng Mindanao. Iba po yung dati. Yes. Ibang Mindanao ngayon. So, progressive na po ang Mindanao. So, napaka-peaceful po. Isa po yan sa factors na pwede natin i-consider na develop po yung lugar. Pag peaceful po, stable ang peace and order. So, napakagandang Mindanao. So, this is sort of invitation po sa inyo. Pasyalan ng Mindanao. Ang Mindanao kasi dyan yung nandyan lahat, halos ng magandang pasyalan sa Mindanao. So, dinala mo sila sa Timuga. Pinakain mo ba sila ng baboy ramo doon? Yung mga cans? Baboy ramo sa Timuga, doon sa Iligan City. Unang-una, paano ko sila pakain mismo kami, di kami kumain ng baboy. Ay, gano'n. Bawal pala. Kasi tama yung sabi ni Direk. At saka, bawal din kasi protected area po ang kulungan. So, bawal po manghuli ng wild animals.
Mga ilang kilometers away from Nunungan to Marawi. Paikot po yan eh. Wala kasing accessibility, no? Papuntang... Actually, kung may daan papuntang Lanao del Sur, Marawi, malapit lang po. Kaya lang walang accessibility. Kailangan mo pang umikot ng iligan bago pumaris ang Marawi. So, exact figure, di ko po alam kung mga ilang kilometers. Punta Bato, nakating ako. Ay, Malapit lang yan, di ba? Kasi alam mo, Mayor, ako, tagal ko sa Iligan City, nagtrabaho kasi ako sa National Steel Corporation. During that time na ginagawa ko yung Maria Cristina Falls. During that time. Sige po, magmarites po tayo. Kaya gano'n, dalhin mo sila doon para malaman nila kung gaano ka peaceful ang Mindanao. Ayan. Peaceful po. Ayan. Thank you, Mayor. Thank you. Wala, okay. Congratulations, Vice Mayor Mamay, for all the nominations parating ng FAMAS 2025. My first question goes to Direct Neil. Could you tell us yung mga strength ng movie na deserving siyang manalo ng Best Picture? Siyempre sa dahil ako yung director ng pelikula, lahat naman ng pwede namin magawa sa kagaganda ng pelikula, ginawa namin lahat. Pero ako i-compare sa mga nagawa kong pelikula before, like yung Ataol Corrent na makapot din ng mga awards yun, at saka yung Tarima. Masasabi ko, mas iba yung effort kasi nga true to life story to, at saka nag-shooting kami sa malalayong lugar, Dubai, pinakamalayo, Baguio, Lanao del Norte. Talagang ingat na ingat ako i-handle yung bawat mga eksena. Ito talagang bawat single alam mo na, maliit na bagay ng pelikula, talagang tututukan ko lahat yun. Pati yung mga karakter ng bawat isa. Kasi syempre, Muslim yung ating character. So, sa tulong ni Mayor, kaya binusisi talaga namin. Kaya masasabi ko, deserving naman yung pelikula namin na ma-recognize. So, bonus na lang kung mapili at mabigyan ng karangalan, ng award. So, actually, kontento na kami sa 10 nominations kasi bili mo, nakatapat namin ang award-winning films like Topa, tsaka Green Bones na nakakuha din ng 10 nominations. Ako, malaking bagay na sa amin kasi nga, imagine may mga pelikulang yun, di ba? Yun, thankful na kami doon. So yun. Pero binigyan namin ang best namin lahat. Kaya sabi ko, deserving naman sa mga nominations. Opo. Thank you. Pwede po makahingi ng top 3 na challenges na na-experience nyo while shooting the film? Challenges po ako as a director. Challenges namin kasi nga maraming revision kami ginawa sa pelikula. Kasi nga si Mayor, may mga, syempre kahit true to life story niya nandun. Minsan pag pinanood niya yung pelikula, parang may gusto siyang makita. To the fact na very limited lang yung time ng bawat pelikula. Dapat inabot na nga na maging 2 oras yung pelikula Sabi ko, paano pagsasama-samahin lahat ng kwento ni Mayor? Ang daming kwento, maraming highlights. Sabi ko, paano kung i-edit yung pelikula? So yun ang malaking challenge sa akin. Kasi nga, gusto ni Mayor lahat ipakita, lahat ng highlight niya sa buhay. Ang dami nun. Paano ko isisisik lahat yun? At saka, ang daming character mula pagkabata hanggang, alam mo na, hanggang sa kasalukuyan. Ang daming character na naging bahagi ng pelikula. So, yun, isa sa mga challenge ko rin yun. Na kung paano yung maging character nila, kung paano maging, alam mo na, consistent, di ba? So, yun. Ano pa yung challenge ko? Yung Oo, kasi nga yung mga cast namin originally, si Jeric lang naman ang original.
yung mga ibang supporting cast, nung pagdating ng pag mag-shoot mo sa Lanao, takot na. Gumagawa na ng dahilan. Ayaw pala nila mag-shoot. Nasa Mindanao. Sa Mindanao. So mahirap kumuha ng artista na hindi pa nakakarating ng Mindanao. Tapos dadali mo sa Lanao del Norte. So alam mo na mahirap kumuha ng artista na dadali mo doon. So isa sa mga malaking challenge namin lang siya. Sa lahat po ng kinasa, si Jeric lang natin, ha? Oo, si Jeric wala kaming talagang kami kay Jeric kasi nga wala ko talaga ang supporta niya tsaka madaling kausap. Okay. Opo. Ang manager niya yata si Sheila. Kaya daling kausap. O yun lang. Kayo pa, challenge. Yun lang. Dagdag lang din doon, yung mga cast natin, lalo sa mga bata, mahirap transport. So doon na kami nagpa-audition sa Lanao. Para sa younger mamay. Ayan. Ano pang... Jeric po, hindi ka nag-second thought nang malaman sa location sa Mindanao? Hindi naman. Unang-una, kasi dati kanina nga, di ba? Pinag-uusapan, pag sinabing Mindanao, ibang may tao magulo, may bombahan na bombahan. Hindi, actually nung nandun kami, tahimik naman eh. Mas magulo pa nga sa NCR. Dito sa atin, araw-araw may binabaril, may sinasaksak. Doon wala naman. Baka kung may sinaksak doon, minsan lang, isang taon eh. O kaya wala pa. Ganun, katahimik doon. Pangalawa, yung role, very challenging naman. Kaya tinanggap ko. At ngayon lang naman tayo gumanap ng true to life. At Muslim ako dito. So maganda naman. At naalalayan tayo ng mahigit ni Mayor. He's very supportive. Para siyang assistant director sa set. Kasi siya nagsusupervise sa lahat. Ito, paano manalangin, paano magdasal, ano yung susuot. Bawal kumawak ng kamay. Bawal pala kumawak ng kamay. Culture ng Muslim. So balik ko kay Direk Neil.